Mga opisyal ni Pangulong Bongbong Marcos, alamin po natin ang sitwasyon. Nag-resign na daw po lahat. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga sangkay? Ito nga, usap-usapan pa rin po ngayon mga sangkay ang pagtawag ni PBBM ng courtesy of resignation sa lahat ng mga opisyal niya. Malaking pasabog po ito ngayong araw ngayon mga sangkay at pinag-uusapan po ngayon. Ngayon, may balita tungkol dyan. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit hiniling ni BBM na mag-resign lahat ng kanyang opisyal? Ano ba talaga ang gagawin niya? Talagang malalagas na ang lahat ng mga opisyal ni PBBM? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po ngayon yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga ang balita ngayon. Ito na po yung bilang ng mga nag-resign. 31 na miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagsumite ng courtesy resignation. Kasunod ng direktiba ni PBBM na magpasa na nga po ng kani-kanilang mga dokumento kung paano po sila magre-resign. Aminado ang Pangulo na kulang. Sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taumbayan sa naging performance ng gobyerno. Kaya hindi nila nakuha ang pinaka-target na numero, especially sa Senado. Yun pala ang dahilan. So ngayon, mga sangkay, eto na. Tingnan po natin. Ngayon kasi, maging si Attorney Larry Gadon, na sanggang dikit kay PBBM, nag-resign na rin. Ayun po, mga sangkay sa balita, kinumpirma ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, na kasama siya sa mga miyembro ng gabinete na maghahain ng courtesy resignation, alinsunod sa utos ni President Bongbong Marcos. Sabi dito, when I was asked by Ms. Acosim if I'm going to submit my courtesy resignation, I responded no, that I am a presidential advisor and that my understanding is that only cabinet officials handling line agencies are the ones covered by the directive. At ang particular moment, I have not learned about the guidelines announced by Yusek Claire Castro. Ito na yung paglilinaw po mga sangkay ni Secretary Larry Gadon. At ayon mo sa kanya, now that the coverage for the courtesy resignation is well-defined, I am submitting the courtesy resignation as directed by President Bongbong Marcos. We officials under the office of the President all serve at the pleasure of the President and may be removed and replaced anytime. Yun yung sinabi ni Atty. Larry Gadon. Ngayon mga sangkay, ano ba talaga? Bakit ganun ang nangyari? O, tingnan po natin itong report mga sangkay. Walang puwang ang tamad at kurap sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang ginit ng palasyo kaya pinag-utos ng presidente ang paghain ng courtesy resignation sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. So, ibig sabihin ba nito? Marami sa mga miyembro ng gabinete ni PBBM tatamad-tamad? Para sa ibang detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba ang naging paliwanag dyan ng Malacanang? Ruth, frustrated nga si Pangulong Bongbong Marcos sa performance ng ilang mga gabinete ng administrasyon kaya ipinag-utos niya ang pagsusumite ng courtesy resignation sa lahat ng kanyang cabinet secretaries, heads of
agencies na merong cabinet rank, presidential advisors at assistant. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kaapekto sa desisyong ito ang resulta ng midterm elections. So, yan po ang pinakadahilan pala. So, kumbaga, sabi ni BBM siguro, mukhang nakita natin na nakukulangan ng taong bayan sa ginagawa ng kanyang administrasyon. Sa performance ng bawat gabinete niya. So, siguro, ewan ko lang ha. Kasi parang okay naman. Halimbawa, ito sa DOTR, okay. Sa Department of Agriculture, okay naman. Department of Finance, mga sangkay, medyo okay naman. No? Hindi ko lang alam yung iba. Kasi mukhang may mga target po dito eh. Kasi ang pagkakaalam ko, may isa pong miyembro ng gabinete ni PBBM na nagloloko. Gumagawa daw po ng kalokohan. Hindi ko lang sure kung ayokong i-reveal yung pangalan. Siguro hintayin na lamang po natin yung magiging headline tungkol dyan. Sa paningin daw kasi ng Pangulo, mukhang nakukulangan ang taong bayan sa performance ng gobyerno kaya hindi nakuha ang target na numero sa Senado. Ang gusto raw ng Pangulo, bilisan ng mga kagawaran ng mga isinusulong na programa ng gobyerno. Sabi ni Castro, bukod sa performance ay titingnan din ng Pangulo kung sino-sino sa mga ito ang nasasangkot sa anomalya Yari. Ayan na. Titingnan kung sino yung mga sangkot sa mga anomalya. Good luck sa inyong lahat. dahil wala nga raw puwang ang korupsyon sa administrasyon. Ipinapakita rin umano ng hakbang na ito na mismong si Pangulong Marcos ang bastonero. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Castro. The request for courtesy resignations is aimed at giving the President the elbow room to evaluate the performance of each department. This is not about personalities. It's about performance, alignment, and urgency. Walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Okay, mabigat na salita yun. Alam nyo, first time kong naka-encounter na ganito na mayroong pangulo na nagpa-resign ng kanyang lahat ng gabinete. Kasi 2000, kailan ba yun? Anong taon yun? Panahon po ni PRRD, may ganito din pong nangyari. Pero hindi po yung tipong lahat. Dito kasi all Lahat po talaga ng gabinete ni PBBM. Ruth, tiniyak ng Malacanang na walang operasyon ng mga kagawaran ng mga apektuhan dahil bagamat magsusumite ng courtesy resignation ng mga government officials ng executive branch, mananatili pa rin sila sa pwesto hanggang wala pang ibinibigay na desisyon ang Pangulong Marcos. Okay. So ang dating, nag-file sila ng resignation, pero wala pang final decision kung talagang mariremove sila. So ang tingin ko dito, may mga target na po si PBBM. May mga nakita po talaga siya na may mga katiwalian na kailangan niyang mabura sa kanyang administrasyon. May particular ba na binanggit itong si Jose Castro na halimbawa kalihim o head ng isang agency na hindi daw maganda yung performance kaya gusto nilang magbitiw sa Nako, sana sabihin na, may kilala ako dyan. Nako po, pwesto? dikit na dikit kay Presidente yon. Alam mo, Ruth, kahit na may mga lumalabas na pangalan tungkol doon sa mga cabinet secretaries na sinasabing, naku, mukhang hindi kontento si Pangulong Marcos sa mga performance nito, walang ibinigay na kahit na anong identity o pangalan ang Malacanang kung sino-sino ba itong tinitingnan nila. Pero may isa dyan. Nako po, dikit na dikit yun kay Pangulo. Siguro, abangan natin ang sangkay susunod na update tungkol Na dyan. posibleng matanggal sa pwesto. Kaya daw pinag-courtesy resignation ng lahat, sabi ni Jose Castro, dahil nais ng Pangulo na ma-realize ng lahat ng opisyal ng executive na kailangan nilang kumilos at malaan nila kung meron ba silang mga pagkukulang. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Higit 20 miyembro na nga po ng gabinete ang nagsumite ng kanilang courtesy Dami resignation na, no? kasunod ng utos ng Pangulo. Karamihan sa kanila nanindigang nagsisilbi sa kung ano ang gusto ni PBBM.
Isa sa mga nanguna dyan, sila Executive Secretary Lucas Bersamin, Ayan. Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla, at Transportation Secretary Vince Dizon. Pati na rin sila Defense Secretary Gilbert Chodor, Grabe, mga malalaking pangalan yan, no? Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Foreign Affairs Secretary Enrico Manalo, Environment Secretary Antonia Loizaga at Budget Secretary Amena Pangandaman. Maliban sa kanila, 10 iba pang kalihim ng mga kagawaran ng gobyerno ang nagbitiw na rin sa pwesto. Okay. So ito yon mga sangkay. Tingnan nga po natin yung mga pagmumuka. Tingnan natin. Basta may isa dito na klarong-klaro na po, mga sangkay, na may ginagawang kalokohan. Teka lang. Dito ba? Bakit wala dito? Baka late ng update to. Ba't wala dito yung mukha nun? Merong isa, basta may isa. Abangan po natin yon mga sangkay. Oh. Dito, sino to? Gusto ko makita yung pangalan talaga eh. Ngayong araw, kasama ang Andito siya. Tama ba? Ay, wala. Pambihira. Ang ilang iba yung hepe mukha at nun. leader ng mga ahensya tulad ni na Solicitor General Menardo Guevara, MMDA Chairman Don Artes at TESDA Director General Kiko Benitez. Paglilinaw ng palasyo, Wala dun. Wala dun yung pangalan ng inaano natin, mga sangkay. Basta may isang opisyal. May isa dyan. Hindi ko alam kung yun yung target ng presidente, pero grabe yun. Alam po ito na mga pro-government vloggers. May sabit. No? Malamang ngayon, mga sangkay, kasama po siya sa target na ng Pangulo. Well, abangan na lamang po natin yan. Basta ayun, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Ayon po sa balita, ito daw ay gustong linisin ni PBBM ang kanyang hanay ngayon. Lalong-lalo na po ang kanyang gabinete. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.